Pinagtaksilan at ipinalit sa iba isang gabi bago ang kasal sa Paris, dumanas ng malupit na kahihiyan si Celestina de la Serna. Habang si Celestina ay lumuluha sa galit, si Rafael ay nagpapakasasa sa karangyaan ng hotel ng pamilya de la Serna kasama ang kanyang bagong asawa. Wala ka ng kapangyarihan, Celestina. Isa ka na lang basura. Ang kutyang binitawan ng traidor. Ngunit sa isang iglap, bumagsak ang martilyo ng batas. Gamit ang mga legal na dokumento, binawi ni Celestina ang bawat sentimo at pinalaya sila sa kalsada. Winakasan na niya ang pagiging mahina. Tumayo siya bilang reyna ng imperyo. Kapag ang babaeng binaliwala mo ang siyang kukuha sa lahat ng hininga ng yaman mo, saan ka patatakbo? Ang malamig na hangin sa loob ng pribadong VIP lounge ng Ninoy Aquino International Airport ay kaiba sa init at pananabik na nararamdaman ni Celestina de la Serna. Nakaupo siya sa isang malambot na silya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning na parang mga bituin habang pinagmamasdan ang hawak na plane ticket, Manila to Paris. One way, isang matamis na ngangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ito na yon, ang simula ng kanyang happily ever after. Pagkalipas ng ilang oras, lalanding sila sa lungsod ng pag-ibig, kung saan isang magarbong kasal ang naghihintay sa kanila. Ang kasal na pinangarap niya mula pa noong bata siya, kasama ang lalaking pinakamamahal niya, si Rafael Gonzalez. Lembot niyang hinaplos ang malaki at kumikinang na diamanteng singsing sa kanyang daliri. Parang kailan lang nang lumuhod si Rafael sa harap niya, sa gitna ng hardin ng mga rosas na itinanim pa ng kanyang yumaong ina. Naalala pa niya ang bawat salitang binitawan nito. Celestina, you are my beginning and my end, sabi ni Rafael noon. Ang mga mata nito'y puno ng sinseridad na tumunaw sa puso niya. Payagan mo akong maging rason ng bawat ngiti mo habang buhay. At ngumiti nga siya. Isang ngiti na abot hanggang langit. Binuksan niya ang kanyang telepono at muling binasa ang huling mensahe mula rito kaninang umaga. Rafa, my love, can't wait to see you, my future Mrs. Gonzalez. Papunta na ako. I love you more than words can say. Napangiti siyang muli. Isang kilig ang gumapang sa kanyang buong katawan. 5 taon. 5 taon na puno ng pagmamahal, pag-aalaga at mga pangarap. Si Rafael ang naging sandalan niya nang pumanaw ang kanyang ama. Si Rafael ang nagpatuloy sa pamumuno sa De La Serna Legacy Holdings, ang imperyong itinayo ng kanyang mga magulang, habang siya'y nag-aaral pa. Perpekto ang lahat, masyadong perpekto. Sumulyap siya sa kanyang reelong pambisig. 9:30 a.m. Ang flight nila ay sa 10:15. Dapat ay narito na si Rafael. Baka na traffic lang, bulong niya sa sarili. Pilit na pinapakalma ang isang maliit na kaba na nagsisimulang sumibol sa kanyang dibdib. Tinawagan niya ito. Isang ring, 2, 3. The number you have dialed is currently unavailable. Please try your call later. Napakunot ang noo ni Celestina. Baka naubusan ng baterya. Sinubukan niya ulit. Ganoon pa rin ang sagot. Ang dating mainit na pakiramdam ay unti-unting napapalitan ng malamig na pag-aalala. Lumipas ang 10 minuto, 15 minuto. Ang mga kamay niya ay nagsisimula ng mamawis. Inilibot niya ang kanyang paningin sa paligid ng lounge. Mga taong nag-uusap, nagbabasa, naghihintay. Normal ang lahat, pero sa loob niya, isang bagyo ang namumuo. Rafael, nasaan ka na ba? Mahinang tanong niya sa hangin. Final boarding call for flight PR-17 Tagawa. Bound for Paris, France. All remaining passengers, please proceed to gate 3 immediately. Ang anunsyo mula sa intercom ay parang isang malakas na sampal sa kanya. Final call. Napatingin siya sa kanyang ticket, pagkatapos ay sa entrance ng lounge. Wala. Walang anino ni Rafael. Tumayo siya. Ang puso niya'y kumakabog ng malakas. Naglakad siya pabalik-balik. Ang isip ay naglalaro ng kung ano-anong posibleng dahilan. Naaksidente ba siya? May nangyari bang masama?
Muli niyang tinawagan ang numero nito. Diretso na ito sa voicemail. Sinunod niya ang sekretarya nito, ang personal driver, ngunit walang makapagsabi kung nasaan si Rafael. Ang huli nilang balita ay maaga itong umalis ng opisina para sa isang importanteng personal na lakad. Ang pag-aalala ay mabilis na naging takot. Isang takot na may kasamang kahihiyan. Nararamdaman niya ang mga tingin ng ilang staff sa lounge. Ang babaeng nag-iisa, bihis na naiiwan ng sarili niyang flight. Napaupo siyang muli. Ang lakas ay tila hinihigop mula sa kanyang katawan. Handa na siyang umiyak nang biglang mag-vibrate ang kanyang telepono. Isang munting pag-asa ang sumilay sa puso niya. Baka si Rafael na ito. Ngunit isang hindi rehistradong numero ang lumabas sa screen. Isang text message. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ito. Wala itong salita sa simula. Isang larawan lamang. Isang larawan na unti-unting nag-load at sa bawat pixel na lumilinaw ay tila isang piraso ng kanyang puso ang dinudurog. Nasa larawan si Rafael, nakasuot ng puting-puting tuxedo. Ang buhok ay maayos na naka-slick back. Ngunit hindi siya nag-iisa. May kasama siyang babae, si Katrina Santos, ang kanyang executive assistant. Nakasuot ito ng isang magandang wedding gown at ang mga braso nito ay nakapulupot sa baywang ni Rafael. At si Rafael, ang braso ni Rafael ay nakapatong sa balikat ni Katrina at ang ngiti sa mga labi nito ay ang parehong ngiti na ibinibigay nito sa kanya. Isang ngiti ng pagmamahal at kaligayahan. Nakatayo sila sa harap ng isang pamilyar na lugar, ang grand entrance ng The Mariposa Grand Hotel. Kasunod ng larawan ay isang maikling mensahe. Ang totoong kasal ng fiancé mo, ngayon mismo. Ang katahimikan sa loob ng VIP lounge ay biglang naging bingi. Ang mga boses sa paligid, ang anunsyo ng huling tawag para sa flight patungong Paris, ang mahinang tunog ng musika, lahat ay naglaho. Ang tanging naririnig ni Celestina ay ang pagtibok ng sarili niyang puso. Isang mabagal at mabigat na tunog na tila nagbabadya ng isang malaking pagguho. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa screen ng telepono. Sa ngiti ni Rafael, sa yakap ni Katrina, sa salitang kasal, hindi siya umiyak. Walang luhang pumatak. Ang unang bugso ng matinding sakit ay mabilis na napalitan ng isang bagay na mas malalim at mas nakakakilabot. Isang nagyayelong katahimikan. Para siyang isang baso ng tubig na biglang inilagay sa nagyayelong temperatura. Ang dating malambot at umaagos na damdamin ay biglang tumigas at naging matalim. Dahan-dahan, ibinaba niya ang kanyang telepono. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay huminto. Huminga siya ng malalim at sa pagbuga niya ng hangin, tila isinama niya roon ang huling hibla ng kahinaan sa kanyang katawan. Ang Celestina na naghihintay sa kanyang prinsipe ay namatay na sa loob ng lounge na yon. Ang nabuhay na kapalit ay isang taong hindi pa niya kilala. May determinasyon sa bawat galaw. Tumayo siya. Inayos niya ang kanyang damit na bahagyang nagusot. Kinuha niya ang kanyang mamahaling handbag na hindi man lang tinitingnan. Ang kanyang mga mata na kanina'y puno ng pananabik, ngayon ay blanko at walang emosyon. Ngunit sa ilalim nito ay may nag-aalab na apoy. Naglakad siya palabas ng lounge, ang bawat hakbang ay tiyak at may bigat. Hindi niya pinansin ang nagtatakang tingin ng airport staff. Dumiretso siya sa exit, itinulak ang glass door, at sinalubong ang mainit na hangin ng Manila na tila isang sampal pabalik sa realidad. Ang kanyang personal driver, si Mang Ben, ay naghihintay sa tabi ng kanyang itim na luxury sedan. Nakita nito ang pagbabago sa kanyang aura. Ma'am Celestina, hindi po ba kayo tumuloy? Nasaan po si Sir Rafael? Sunod-sunod na tanong nito, puno ng pag-aalala. Sumakay si Celestina sa backseat. Isinara ang pinto ng may bahagyang lakas. Ang kanyang boses, nang siya'y magsalita, ay malamig at walang bahid ng anumang panginginig.
Sa The Mariposa Grand Hotel BGC. Bilis. Nagulat si Mang Ben ngunit hindi na nagtanong pa. Alam niyang kapag ganito ang tono ng mga De La Serna, isa lang ang ibig sabihin, may mahalagang bagay na kailangang gawin. Mabilis niyang pinaandar ang sasakyan, papalayo sa paliparan ng mga pangarap na nawasak, patungo sa isang hotel kung saan isang bangungot ang nag-aabang. Habang mabilis na binabaybay ng sasakyan ang Skyway, ang mga gusali at ilaw ng syudad ay dumadaan na, parang mga mantsa lamang sa paningin ni Celestina. Ang isip niya ay isang kalmadong karagatan bago ang isang tsunami. Dito, ang mga alaala ay nagsimulang mag-unahan. Naalala niya ang isang gabi, habang pinaplano nila ang kanilang kinabukasan, sinabi ni Rafael, "Ibibigay ko sa iyo ang buong mundo, Celestina. Lahat ng karangyaan, lahat ng kaligayahan." Kasama pala sa karangyaan ang pinakamalaking kasinungalingan, isip niya ng may pait. At sa gitna ng mga matatamis na alaala na ngayon ay lasang-lason na. Isang imahe ang biglang sumulpot sa kanyang isipan, ang kanyang ama. Si Don Alfonso de la Serna. Isang hapon, ilang buwan bago ito pumanaw, habang nakaupo sila sa library ng kanilang mansyon. "Anak," sabi ng kanyang ama, habang hinahawakan ang kamay niya. "Masaya ako para sa iyo at kay Rafael, pero laging mong tatandaan, ang tiwala ay parang salamin. Kapag nabasag, hinding-hindi na maibabalik sa dati. Maging matalino ka sa pagkilatis ng tao, hindi lahat ng kumikinang ay ginto." Noon, hindi niya lubos na naintindihan ang babala ng kanyang ama. Para sa kanya, si Rafael ang pinakapurong ginto. Ngayon, ang mga salitang yon ay bumabalik na parang isang orakulo, isang propesiya na hindi niya pinakinggan. Dinukot niya ang kanyang telepono. Hindi para tingnan muli ang larawan, kundi para gumawa ng isang tawag. Idinial niya ang numero ng pinakapinagkakatiwalaang tao ng kanyang ama, ang head counsel ng De La Serna Legacy Holdings. Attorney Romero. Panimula niya nang sagutin nito ang tawag. Ang kanyang boses ay matatag, puno ng awtoridad, na kahit siya ay nagulat na taglay niya pala. "Ma'am Celestina, napatawag po kayo. Akala ko ay nasa flight na kayo." Magalang na sagot ng abogado. "Change of plans." Maikli niyang tugon. "I need you and the entire legal team at the Mariposa Grand in BGC. Now, bring the corporate charter, my father's last will and testament, and all ownership papers pertaining to the hotel. Prepare the papers, all of them." Natahimik sandali si Atty. Romero sa kabilang linya, tila naguguluhan ngunit nararamdaman ang bigat sa bawat salita ni Celestina. "Masusunod po, ma'am. We'll be there in 30 minutes. "Good." Ibinaba niya ang tawag ng hindi na nagpapaalam. Maya-maya pa bumagal na ang takbo ng sasakyan. Natatanaw na niya ang nagtataasang mga gusali sa Bonifacio Global City. At sa gitna ng lahat, naroon ang isang pamilyar na istruktura, isang monumento ng karangyaan at legasiya ng kanyang pamilya. Ang ginintuang logo nito ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. The Mariposa Grand Hotel. Huminto ang sasakyan sa tapat ng Grand Lobby. Mula sa bintana, kitang-kita niya ang mga taong nakabihis ng magara, mga bulaklak na nakapalibot sa entrance at isang puting arko. Isang celebration, isang kasal, isang mapait at malamig na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi ni Celestina sa unang pagkakataon mula nang matanggap niya ang mensahe. Isang nangiti na hindi abot sa kanyang mga mata. Isang nangiti ng isang reyna na nakahanda ng bawiin ang kanyang kaharian. Tumingin siya sa engranding pangalan ng hotel at bumulong sa sarili. Sapat lang para marinig niya, "Let's see how grand your wedding is in my hotel." Bumukas ang pinto ng sedan at inilabas ni Celestina ang kanyang paa. Sa sandaling tumapak siya sa eleganteng driveway ng The Mariposa Grand Hotel, ang lahat ng bellboy at doorman na nakatayo malapit sa entrance ay natigilan. Ang kanilang mga propesyonal na ngiti ay bahagyang natunaw,
napalitan ng pagkilala at pagkalito. Kilala nila siya. Siya ang unika hiya ni Don Alfonso de la Serna, ang nagtayo ng hotel na ito. Siya ang reyna na matagal nang hindi nagpapakita sa sarili niyang palasyo. Hindi niya sila pinansin. Naglakad siya ng diretso. Ang tunog ng kanyang mga takong ay tila isang martilyo na pumupukpok sa marmol na sahig, isang anunsyo ng kanyang pagdating. Ang mga dekorasyon para sa kasal, mga puting rosas, mga laso, at mga ilaw ay tila isang pangungutya sa kanyang nararamdaman, ngunit walang bakas ng sakit sa kanyang mukha. Ang tanging naroon ay isang maskara ng malamig na determinasyon. Papalapit pa lang siya sa grand lobby ng isang lalaking nasa edad 50 na nagmamadaling inaayos ang kanyang necktie. Ang humarang sa kanya, ito si Mr. Alcaraz, ang general manager ng hotel, isang taong matagal nang naninilbihan sa kanyang pamilya. Ma'am Celestina, magandang araw po. Isang malaking sorpresa po ang pagdating ninyo. Bati ni Mr. Alcaraz, ang boses ay may halong pagkagulat at kaba. Alam niyang ang kasal na nagaganap ay para sa CEO ng De La Serna Holdings, pero hindi niya inaasahan ang pagdating ng totoong tagapagmana. Hindi po kami naabisuhan na darating kayo. May kailangan po ba kayo? Tinitigan siya ni Celestina ng diretso sa mata. Ang lamig ng kanyang tingin ay sapat na para palamigin ang buong lobby. Mr. Alcaraz, nagsalita siya. Ang boses ay kalmado ngunit matalas. Huwag ninyong ipaalam na narito ako. Treat me as a ghost. Walang sino man, lalo na ang mga nasa ballroom, ang dapat makaalam ng presensya ko. Maliwanag? Napatango-tango agad ang manager. Pinagpapawisan sa kabila ng naka-aircon na paligid. Oo po, Ma'am Celestina. Masusunod po. Ano po ang maipaglilingkod ko? Dalhin mo ako sa security room. Hindi na nag-usisa pa si Mr. Alcaraz. Mabilis siyang naglakad at ginabayan si Celestina sa isang pasilyo na para lamang sa mga staff, papalayo sa karamihan, patungo sa puso ng operasyon ng hotel. Ang security room ay maliit, malamig, at puno ng mga monitor na nagpapakita ng bawat anggulo ng hotel. Ngunit ang mga mata ni Celestina ay nakatuon lamang sa isang set ng mga screen, ang mga kamera sa loob ng grand ballroom, at doon nakita niya ang lahat sa high definition. Ang ballroom ay puno ng mga kilalang personalidad sa mundo ng negosyo at alta sosyedad. Mga taong ngumingiti sa kanya sa mga party, mga taong tumatawag sa kanya para humingi ng pabor. Ngayon, naroon sila, nagdiriwang sa pinakamalaking pagtataksil sa buhay niya. Nakita niya si Rafael sa gitna ng lahat, tumatawa, nakikipag-toast sa mga bisita. Ang kanyang mapanlinlang na karisma ay buong-buo. At sa tabi nito, si Katrina, na tila isang anghel sa kanyang puting bestida. Ang mukha ay nagliliwanag sa tagumpay, ngunit ang isang eksena ang lalong nagpatigas sa puso ni Celestina. Nakita niya ang ina ni Rafael, si Imelda Gonzalez, na masayang-masaya habang hawak-hawak ang kamay ni Katrina. Inaayos nito ang buhok ng babae, bumubulong ng isang bagay na nagpatawa sa kanila. Ang parehong babae na tumatawag sa kanya na anak at nagsasabing siya ang pinakamagandang regalo ng Diyos para sa kanyang anak. Mga ahas, isip ni Celestina. Lahat sila ay mga ahas. Hindi siya kumurap. Pinanood niya ang bawat ngiti, bawat yakap, bawat halik. Pinilit niyang isaksak sa kanyang isipan at puso ang bawat detalye ng kataksilang ito. Ito ang magiging gasolina niya. Ito ang magiging lakas niya. Maya-maya, bumukas ang pinto ng security room. Pumasok si Attorney Romero, kasunod ang 2 pang abogado mula sa kanyang team. Dala nila ang mga itim na briefcase na puno ng mga dokumentong magiging sandata niya. Ma'am Celestina, magalang nabati ni Attorney Romero, ang kanyang mukha ay seryoso. Nakita niya ang ipinapakita sa mga monitor at agad na naintindihan ang sitwasyon. Hindi inalis ni Celestina ang kanyang tingin sa screen. Ang kanyang atensyon ay nasa altar,
kung saan nagsisimula na ang seremonya. Handa na ba ang lahat, Attorney Romero? Tanong niya. Ang boses ay mababa at kontrolado. Opo ma'am, lahat ng hiniling ninyo ay narito na. Good, sabi niya. Hintayin ninyo ang hudyat ko. Walang kikilos hanggat hindi ko sinasabi. Pinanood niya sa screen ang pagbigkas ng mga pekeng pangako. Narinig niya, kahit mahina, ang I do ni Rafael. Narinig niya ang I do ni Katrina. Nakita niya silang magpapalitan na ng singsing. Ito na ang kasukdulan ng kanilang panloloko. Ito na rin ang simula ng kanilang pagbagsak. Tumayo si Celestina mula sa kanyang kinauupuan. Dahan-dahan niyang inayos ang kanyang damit. Tinitiyak na walang kahit isang lukot. Hinarap niya ang kanyang legal team. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab na ngayon sa isang determinasyon na kayang magpatumba ng isang imperyo. Tumingin siya sa monitor sa huling pagkakataon, sa eksaktong sandali na kinuha ni Rafael ang singsing para isuot sa daliri ni Katrina. It's time, anunsyo niya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Buksan ninyo ang pinto ng ballroom. You may now kiss the bride. Ang mga salita ng wedding officiant ay lumutang sa ere, kasabay ng masigabong palakpakan mula sa mga bisita. Ngumiti si Rafael, isang ngiti ng purong tagumpay. Hinawakan niya ang mukha ni Katrina at dahan-dahan itong hinalikan. Sa isip niya, ito na ang korona ng lahat ng kanyang pinaghirapan. Nakuha na niya ang lahat, ang babaeng sabay niyang pinangarap at ang kayamanan ng babaeng naiwan niya sa paliparan. Ngunit sa kalagitnaan ng halik na yon, isang malakas na tunog ang pumunit sa masayang kapaligiran. Kriyak! Thud! Ang dalawang dambuhalang pinto sa likuran ng ballroom ay bumukas ng sabay at buong lakas. Ang lahat ng tunog, ang palakpakan ng musika, ang tawanan, ay namatay na parang isang kandilang biglang hinipan. Lahat ng ulo, kabilang ang kay Rafael at Katrina na napahiwalay sa kanilang paghalik, ay lumingon sa entrance. At doon, nakatayo si Celestina de la Serna. Para siyang isang aparisyon, isang multo mula sa nakaraan na biglang nagkatawang tao. Nakasuot siya ng isang simpleng ngunit eleganteng business dress. Ang kulay nito ay madilim na tila sumisimbolo sa isang paparating na bagyo. Ang kanyang mukha ay kalmado, ang kanyang postura ay tuwid at puno ng dignidad. Hindi siya mukhang isang babaeng sawi sa pag-ibig. Mukha siyang isang reyna na handang makipagdigma. Naglakad siya papasok. Ang bawat tapak ng kanyang stiletto heels sa makintab na sahig ay umaling-awngaw sa nakabibinging katahimikan. Click, clack, click, clack. Ang tunog ay tila isang death march para sa selebrasyon. Ang mga bulungan ay nagsimulang gumapang sa buong silid na parang lason. Diyos ko, si Celestina yan, di ba? Anong ginagawa niya rito? Akala ko ba nasa Paris sila? Hindi ba't sila ang ikakasal dapat? Si Rafael ay natigilan. Ang kulay sa kanyang muka ay unti-unting nawawala. Para siyang nakakita ng multo. Si Katrina naman ay napahawak ng mahigpit sa braso ni Rafael. Ang kanyang ngiti ng tagumpay ay napalitan ng takot at pagkalito. Celestina. Ang pangalan niya ay namutawi sa mga labi ni Rafael, isang pabulong na puno ng pagkagulat. Anong ginagawa mo dito? Ngunit bago pa man makasagot si Celestina, isang matinis na boses ang bumasag sa tensyon. Si Imelda Gonzales, ang ina ni Rafael, ang matapang na humakbang pasulong, ang mukha ay kulubot sa galit at pagkasuklam. How shameless! Sigaw ni Imelda, ang boses ay tumamataginting. Tinuro niya si Celestina na para bang isa itong basura. Stalking my son all the way here? Hindi ka ba makatanggap na hindi ikaw ang pinili niya? Wala ka ng kahihiyan. Ang mga salita ni Imelda ay direktang patama. Idinisenyo para ipahiya si Celestina sa harap ng lahat. Inaasahan niyang makikita ang pag-iyak, ang pagmamakaawa. Ngunit hindi yon ang nangyari. Hindi man lang sinulyapan ni Celestina si Imelda. Ang kanyang mga mata
na malamig na parang yelo ay nakapako lamang kay Rafael. Nagpatuloy siya sa paglakad hanggang sa makarating siya sa gitna ng aisle, ilang metro na lang ang layo mula sa altar ng kasinungalingan. Itinaas niya ang kanyang kamay, isang senyales para sa lahat na manahimik. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, ang lahat ay sumunod. Ang awtoridad na dala niya ay hindi matatawaran. Huminga siya ng malalim at nang magsalita siya, ang kanyang boses ay malinaw, matatag, at walang bahid ng anumang emosyon. Umalingaw-ngaw ito sa bawat sulok ng ballroom, dala ang isang mensahe na yumanig sa pundasyon ng mundo ni Rafael. I'm not here to stop a wedding. Panimula niya, ang bawat salita ay mabagal at may diin. Tumingin siya sa paligid, sa mga nagtatakang mukha ng mga bisita, bago ibinalik ang kanyang tingin sa namumutlang mukha ng lalaking minsan niyang minahal. I'm here to collect my property. Ang mga salitang binitawan ni Celestina, I'm here to collect my property, ay nahulog na parang isang bomba sa gitna ng ballroom. Ang pagkalito sa mukha ng mga bisita ay napalitan ng intriga. Anong ari-arian ang tinutukoy niya? Para kay Rafael, ang mga salitang iyon ay isang senyales. Isang senyales na kailangan niyang kumilos ng mabilis. Ang unang alon ng pagkagulat sa kanyang sistema ay napalitan ng isang desperadong pangangailangan na kontrolin ang sitwasyon. Kailangan niyang iligtas ang kanyang perpektong araw, ang kanyang perpektong plano. Bumitaw siya sa pagkakahawak kay Katrina at humakbang pasulong. Itinataas ang kanyang mga kamay na parang isang tagapamayapa. Pinilit niyang ngumiti, isang ngiti na halatang halata ang pagkukunwari. Sinubukan niyang gamitin ang malambing na boses na laging gumagana kay Celestina noon. Celestina, please, sabi niya. Ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. Huwag mong gawin ito. Nagkakamali ka ng iniisip. Kung ano man ang narinig mo, kung sino man ang nagpadala sa iyo ng maling impormasyon. Kasinungalingan lang iyon. Naglakad siya papalapit, na para bang yayakapin ito. Alam kong nasasaktan ka, pero hindi ito ang paraan para ayusin ang mga bagay. Let's talk about this in private. Huwag nating gawin ang eksenang ito sa harap ng lahat ng ating mga kaibigan. Ito ang kanyang taktika. Ang gampanan ng papel ng isang rasonableng biktima, habang ipinapalabas na si Celestina ay isang babaeng wala sa kontrol, na nasisiraan ng bait dahil sa selos. Sa tabi niya, si Katrina, na mabilis na nakabawi mula sa pagkagulat, ay sinimulan na ring gampanan ang kanyang parte. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata, mga luhang perpektong nakakalkula para makuha ang simpatsya ng lahat. Hinawakan niya ang braso ni Rafael, ang kanyang katawan ay bahagyang nanginginig. Mahal namin ang isa't isa, sabi niya. Ang boses ay basag at puno ng pighati. Nakatingin kay Celestina na para bang ito ang kontrabida. 5 taon mo siyang pag-aari. Hindi ba pwedeng sa akin naman siya ngayon? Bakit hindi mo na lang kami hayaang maging masaya? Ang pinagsamang pag-arte ng dalawa ay isang obra maestra ng panlilinlang. Ngunit ang kanilang pinakamatunog na kakampi ay si Imelda, na muling sumugod na parang isang galit na toro. Tama si Katrina. Sigaw niya. Idinuro muli si Celestina. Inggitera ka. Dahil alam mong hindi ka kayang mahalin ng anak ko, tulad ng pagmamahal niya kay Katrina. At ano itong pinagsasabi mong property? Ari-arian? Saan galing ang kapal ng mukha mo? Itinaas ni Imelda ang kanyang baba. Ang dibdib ay puno ng pagmamalaki. Lahat ng ito, sabi niya, ikinumpas ang kamay sa buong ballroom, sa mga mamahaling pagkain, sa mga eleganteng bisita, ay pinaghirapan ng anak ko. Dugot pawis niya ang puhunan dito. Wala kang anumang karapatan sa kahit anong naririto. Ang tatlo sa kanila ay bumuo ng isang nagkakaisang prente. Isang pader ng mga akusasyon at kasinungalingan na idinisenyo para durugin si Celestina.
Ang mga bulungan sa paligid ay lumakas. Ang ilan ay nagsimulang tumingin kay Celestina nang may awa, ang iba'y may panghuhusga. Mukhang gumagana ang kanilang plano. Inaasahan nilang lahat na mapapaya si Celestina. Natatakbo siyang papalabas habang umiiyak. Ngunit hindi iyon ang nangyari. Sa gitna ng lahat ng akusasyon, sa gitna ng lahat ng pag-arte, nanatiling hindi natitinag si Celestina. Nakatayo lang siya roon. Pinapanood ang kanilang desperadong palabas na may isang ekspresyon na hindi mabasa. Hindi galit, hindi lungkot. Isang bagay na mas malalim. Isang bagay na parang aliw. Nang matapos na si Imelda sa kanyang tirada at ang tatlo sa kanila ay nakatayo roon, naghihintay sa kanyang reaksyon, isang bagay na hindi inaasahan ang ginawa ni Celestina. Ngumiti siya. Isang malamig, kalkulado, at nakakakilabot na ngiti. Pagkatapos, dahan-ahan, itinaas niya ang kanyang mga kamay at pumalakpak. Clap! 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 Ang tunog ay mabagal, sinadya, at puno ng sarkasmo. Bawat palakpak ay isang insulto. Bawat palakpak ay isang pangungutya sa kanilang pag-arte. Natigilan ang tatlo. Maging ang mga bisita ay natahimik. Bravo! Sabi ni Celestina. Ang kanyang boses ay tumulo na parang lason. Isang napakagaling na pagtatanghal. Academy-worthy, I must say. The heartbroken lover, the damsel in distress, and the protective mother. Isang perpektong pamilya. Huminto siya sa pagpalakpak. Ang ngiti ay nawala sa kanyang mga labi, napalitan ng isang matigas na linya. Pero tapos na ang palabas, sabi niya. Ang kanyang boses ay bumaba. Naging mas seryoso at mapanganib. Oras na para sa realidad. Muli siyang pumalakpak ng 3 beses, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito sarkastiko. Ito ay isang hudyat. At bilang tugon, mula sa main entrance ng ballroom, pumasok si Attorney Romero, kasama ang kanyang legal team. Sa likuran nila ay si Mr. Alcaraz, ang general manager ng hotel. Ang muka ay balisa, ngunit determinado. Nagmarcha sila papasok. Ang kanilang presensya ay nagdagdag ng isang bagong antas ng kabigatan sa buong silid. Tumingin si Celestina mula sa mga abogado, pabalik sa naguguluhang mukha ni Rafael. Kung gayon, sabi niya, ang kanyang mga mata ay kumikinang na parang matalim na bakal. Let's start with this hotel. Ang pagdating ng legal team ng mga De La Serna ay nagpadala ng isang alon ng kuryente sa buong ballroom. Ang mga bisita, na kanina'y mga manonood lamang sa isang drama ng pamilya, ay biglang nakaramdam na sila'y mga saksi sa isang bagay na mas malaki, isang corporate power play. Si Rafael, na kanina'y puno ng kumpiyansa sa kanyang pag-arte, ay nakaramdam ng unang tunay na tusok ng kaba. Kilala niya si Attorney Romero. Ang abogadong ito ay hindi basta-basta. Siya ang anino ng yumaong si Don Alfonso, ang tagapag-alaga ng lahat ng legal na sekreto ng imperyo. Ang kanyang presensya rito ay hindi isang magandang senyales. Anong ibig sabihin nito, Celestina? Tanong ni Rafael, ngunit ang kanyang boses ay nawalan na ng lambing at napalitan ng bahagyang panginginig. Huwag mo nang palakihin pa ang gulo. Hindi sumagot si Celestina. Iginawad niya lang ang kanyang tingin kay Attorney Romero. Isang tahimik na utos. Humakbang pasulong si Attorney Romero. Ang kanyang mukha ay seryoso at walang emosyon. Binuksan niya ang kanyang itim na briefcase sa isang maliit na mesang malapit sa kanya. Ang tunog ng pag-click ng mga trangka nito ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Mula sa loob, kinuha niya ang isang makapal na folder na may gintong selyo ng De La Serna Legacy Holdings. Sa lahat ng naririto, panimula ni Attorney Romero, ang kanyang boses ay malakas at malinaw, na para bang nagsasalita siya sa isang korte. Ako si Attorney Antonio Romero, ang punong tagapayo ng De La Serna Legacy Holdings. Huminga siya ng malalim bago magpatuloy. Hinahayaan ang bigat ng kanyang titulo
na bumaon sa isipan ng lahat. Bilang tugon sa pahayag ni Miss Celestina de la Serna tungkol sa kanyang property, narito ako para kumpirmahin ang katotohanan sa pamamagitan ng mga legal na dokumento. Itinaas niya ang isang dokumento na may mga asul na ribon at tuyong selyo. Ayon sa Articles of Incorporation ng De La Serna Legacy Holdings, isa sa mga pangunahing ari-arian na nakapaloob sa korporasyon mula pa noong ito'y itinatag ay ang hotel na kinatatayuan nating lahat ngayon, The Mariposa Grand Hotel. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang maririnig mula sa mga bisita. Si Imelda ay napanganga. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng kawalan ng paniniwala. Hindi totoo yan, sisigaw niya. Gawa-gawa niyo lang yan. Ngunit hindi natinag si Attorney Romero. Kumuha siya ng isa pang dokumento. At ayon sa huling habilin at testamento ni Don Alfonso de la Serna na pinagtibay ng korte, ang nag-iisang tagapagmana ng lahat ng voting shares at control sa De La Serna Legacy Holdings, kasama na ang lahat ng ari-arian nito, ay walang iba kundi ang kanyang unika hija. Huminto siya sandali. Tinitigan ng diretso si Rafael bago ibinaling ang kanyang tingin kay Celestina ng may buong paggalang. Si Miss Celestina Isabel de la Serna. Ang pahayag ay parang isang malakas na dagok ng kidlat. Ang buong ballroom ay napuno ng bulungan. Ang katotohanan ay malinaw na parang sikat ng araw. Ang kasal na ito, ang selebrasyong ito, ay nagaganap sa teritoryo ng babaeng kanilang niloko. Upang lalong idiin ang punto, lumingon si Celestina kay Mr. Alcaraz, ang general manager, na kanina pa nakatayo sa likod ng mga abogado. Sa isang tingin lang mula kay Celestina, mabilis na lumapit si Mr. Alcaraz. Lumakad siya patungo sa kanya, nilagpasan ng naguguluhang si Rafael, at yumuko ng bahagya sa harap ni Celestina, isang kilos ng lubos na pagkilala at katapatan. Paumanhin po sa nangyari, Ma'am Celestina, sabi nito. Ang boses ay sapat na para marinig ng mga nasa harapan. Hindi po namin alam. Ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo? Ang simpleng tanong na yon at ang simpleng kilos na yon, ang huling patunay. Ang kapangyarihan ay lumipat na ng kamay. Tumingin si Celestina mula kay Mr. Alcaraz patungo sa mga security guard ng hotel na nakaistasyon malapit sa pinto. Ang kanyang boses, nang muli siyang magsalita, ay malamig na parang bakal. Walang galit, walang pait. Tanging purong, walang awang awtoridad. Escort these uninvited guests out of my property. Utos niya. Tinutukoy ang pamilya Gonzales at ang kanilang mga piling bisita na kasabwat sa panloloko. And send them the bill for this disastrous party. Every single centavo. Ang kahihiyan sa mukha ni Rafael at Imelda ay hindi masukat. Ang maging sentro ng isang marangyang kasal sa isang iglap at sa susunod na iglap ay ituring na mga bisitang hindi imbitado na palalayasin sa sarili nilang party. Ito ay isang sampal na mas masakit pa sa pisikal na pananakit. Nagsimulang kumilos ang mga security guard papalapit sa kanila. Sa desperasyon, sumigaw si Rafael, ang kanyang huling alas, ang kanyang huling pagkapit sa kapangyarihan. Hindi mo magagawa ito sa akin. Sigaw niya, ang kanyang mukha ay namumula sa galit at pagkapahiya. Ako ang CEO ng De La Serna Holdings. May karapatan ako. Huminto si Celestina sa kanyang pagtalikod. Dahan-dahan siyang lumingon. Isang bahagyang pagtaas lamang ng kanyang kilay ang nagpapakita ng kanyang reaksyon. Tinitigan niya si Rafael na para bang isa itong nakakaawang insekto. CEO, you say? Tanong niya. Ang isang pahiwatig ng isang mapanganib na ngiti ay gumuhit sa kanyang mga labi. About that, ang mapanuyang tanong ni Celestina. CEO, you say? About that. Ay binitin sa ere na parang isang sentensyang kamatayan na naghihintay na lamang basahin.
Ang huling hibla ng tapang at pagmamalaki sa mukha ni Rafael ay nagsimulang gumuho, napalitan ng isang pangamba na hindi pa niya naramdaman kailanman. Muli, hindi si Celestina ang nagsalita. Tumingin lang siya kay Attorney Romero at ang abogado ay tumango bilang pag-unawa. Humakbang itong muli pasulong, hawak ang isa pang dokumento mula sa kanyang briefcase. Ito ang kopya ng huling habilin ni Don Alfonso. Ang pagiging CEO ni Mr. Gonzales, panimula ni Atty. Romero, ang kanyang boses ay malamig at formal, ay isang posisyon na ipinagkaloob sa kanya batay sa tiwala ng yumaong si Don Alfonso de la Serna na may intensyon na pamunuan niya ang kumpanya hanggang sa dumating ang takdang panahon. Lumingon si Atty. Romero at diretsong tinitigan si Rafael na para bang isa itong akusado sa korte. Mr. Gonzales, pamilyar ka ba sa Artikulo 9, Section B ng testamentong ito? Biglang nanuyo ang lalamunan ni Rafael. Alam niya ang laman ng testamento. Binasa niya ito nang paulit-ulit, sinisigurado na walang anumang probisyon na hahadlang sa kanyang mga plano. O iyon ang akala niya. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Sagot niya, pilit na pinatatatag ang kanyang boses. Isang bahagyang ngisi ang gumuhit sa labi ng abogado. Itinaas niya ang dokumento. Kung gayon, hayaan ninyong basahin ko ito para sa kaalaman ng lahat. Inayos niya ang kanyang salamin at nagsimulang magbasa. Ang bawat salita ay malinaw, mabigat, at tila isang pako na ibinabaon sa kabaong ni Rafael. Artikulo 9, Section B, ang kumpletong paglilipat ng lahat ng voting shares at ang ganap na kontrol sa De La Serna Legacy Holdings kay Celestina Isabel De La Serna ay magkakabisa sa isa sa dalawang kondisyon, alinman ang mauna. Huminto sandali si Atty. Romero, hinahayaan ang lahat na namnamin ng suspense. Una, sa eksaktong araw ng kanyang legal na kasal. Sa puntong ito, napatingin ang lahat kay Rafael at Katrina, ang araw ng kasal. O pangalawa, nagpatuloy ang abogado, ang kanyang boses ay mas diniinan. Sa pagkakataong mapatunayan, sa pamamagitan ng hindi matatawarang ebidensya, ang kanyang pagtataksil o act of infidelity ng sino mang lalaking kanyang mapapangasawa. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong ballroom. Ang mga salita ay tila umikot-ikot sa hangin. Bago tuluyang naintindihan ng lahat, ang mga salita ay tila nanggagaling sa ilalim ng tubig. Artikulo 9, Section B. Paanong nakaligtaan niya iyon? Naalala niya ang gabing pinag-aralan niya ang dokumento. Minarkahan niya ang bawat linya, bawat artikulo na may kinalaman sa pera at kapangyarihan. Ngunit ang seksyon become, tila isa lamang itong sentimental na probisyon mula sa isang amang gustong protektahan ang kanyang anak. Hindi niya ito binigyan ng pansin. Isang malaking pagkakamali. Ang pagtataksil, ang kasal, bigla niyang naunawaan ng lahat. Ang henyo at ang tuso ng matandang De La Serna. Naglagay ito ng isang patibong. Isang patibong na hindi niya nakita. Isang patibong na siya mismo ang nag-activate. Ang mismong kasal na ito, ang kanyang pinakadakilang tagumpay, ang rurok ng kanyang plano, ay ang mismong instrumento ng kanyang pagbagsak. Siya mismo ang pumirma sa sarili niyang death warrant. Napatingin siya kay Celestina, ang babaeng akala niya ay mahina, sunod-sunuran, at bulag sa pag-ibig. Ngunit ang babaeng nakatayo sa harap niya ngayon ay hindi na ang Celestinang kilala niya. Ang mga mata nito ay matalas, ang postura ay matatag. Isa na siyang De La Serna sa isip, sa salita at sa gawa. Ang multo ng kanyang ama ay nabubuhay sa loob niya. Nakita ni Celestina ang pagbabago sa mukha ni Rafael mula sa pagtanggi, patungo sa pagkaunawa at sa wakas, sa purong, hindi adulteradong takot. Ito ang sandaling hinihintay niya.
Ang sandali kung kailan malalaman ni Rafael na natalo siya hindi dahil sa malas, kundi dahil sa sarili niyang kayabangan at kasakiman. Itinupi ni Atty. Romero ang dokumento. Humarap siya sa lahat, partikular na sa mga miyembro ng board at mga business partner na naroroon. Sa pamamagitan ng pagdaraos ng kasal na ito ngayon, na isang malinaw na act of infidelity, na-trigger ni Mr. Gonzales ang Artikulo 9, Section B, anunsyo ng abogado. Dahil dito, ang lahat ng kapangyarihan sa pamamahala at pagmamay-ari ng De La Serna Legacy Holdings ay opisyal at legal nang nailipat kay Miss Celestina De La Serna. Humarap siya kay Rafael. Therefore, effective immediately, Mr. Rafael Gonzales is terminated from his position as CEO and all other roles associated with the company. Ang huling mga salita ay isang final na hatol. Tapos na ang laro. Ngunit para kay Celestina, nagsisimula pa lang ito. Humakbang siya pasulong. Sa unang pagkakataon ay siya na ang nagsalita. Matapos ang revelasyon, ang kanyang boses ay ang boses na ng bagong pinuno ng imperyo. At Atty. Romero, utos niya, freeze all his corporate assets, including his severance pay and stock options. Walang kahit isang sentimo na lalabas mula sa kumpanya papunta sa kanya. Pagkatapos, ibinaling niya ang kanyang tingin sa buong ballroom. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa isang malamig na apoy. And one more thing, sabi niya. Ang kanyang boses ay bumaba, naging mas mapanganib. I want a full audit of the company's finances for the last 3 years. I want to see every transaction, every contract, every single peso that went in and out of this company under his management. Tumingin siya ng diretso kay Rafael na ngayon ay maputlang-maputla na parang isang papel. I suspect we'll find some very interesting things. Ang salitang audit ay ang huling pako. Nakita ni Celestina ang kislap ng purong takot sa mga mata ni Rafael. Hindi na ito takot sa pagkawala ng posisyon o pera. Ito ay takot ng isang kriminal na malapit ng mahuli. Ang salitang audit ay ang huling tunog na narinig ni Rafael bago gumuho ng tuluyan ang kanyang mundo. Ito ang salitang kinatatakutan ng bawat magnanakaw. Ang mga security guard ng hotel, na ngayon ay sumusunod na sa utos ng kanilang tunay na amo, ay nagsimulang kumilos ng may propesyonal na kahusayan. 2 guard ang lumapit kay Rafael na tila nawalan na ng lakas para manindigan. Hinawakan nila ang magkabilang braso nito. Hindi na siya pumalag. Ang dating kumpiyansa sa kanyang mukha ay napalitan ng isang blankong ekspresyon ng pagkatalo. Para siya ng isang manika na pinaglalaruan na lamang ng tadhana. Ngunit kung si Rafael ay natahimik sa pagkabigla, ang kanyang ina naman ay sumabog na parang isang bulkan. Bitiwan ninyo ang anak ko! Sigaw ni Imelda, sinusubukang itulak ang mga guard na lumalapit sa kanya. Mga walang hiya, hindi niyo kami pwedeng palayasin. Kami ang bida rito. Kami ang ikinakasal. Nang hawakan siya ng isa pang guard, nagsimula na siyang magwala. Ang kanyang eleganteng postura ay naglaho. Pinalitan ng isang babaeng palengkera. Ikaw! Sigaw niya, idinuro si Celestina. Ang mukha ay namumula sa galit. Mangkukulam ka. Inagaw mo ang dapat ay para sa amin. Sinisiraan mo ang anak ko dahil sa inggit. Sumpain ka sana. Mabulok ka sa impyerno, Celestina de la Serna. Ang kanyang mga salita ay puno ng lason, ngunit para kay Celestina, ang mga ito ay ingay na lamang na walang kabuluhan. Tinalikuran niya ito. Ang simpleng kilos na yon, ang pagtalikod, ay mas masakit para kay Imelda kaysa sa anumang sagot. Ipinapakita nitong hindi na siya mahalaga. Habang si Imelda ay pilit na kinakaladkad palabas, habang patuloy sa pagmumura, si Katrina naman ay may ibang plano. Sa gitna ng kaguluhan, nakita niya ang isang pagkakataon. Habang ang atensyon ng lahat ay nasa nagwawalang si Imelda at sa tulalang si Rafael, dahan-dahan siyang umatras. Tinanggal niya ang kanyang bilong. Iniiwan ito sa sahig na parang balat ng ahas.
Sinubukan niyang makihalubilo sa mga bisita. Umaasang makakalabas siya nang hindi napapansin. Ngunit nakita siya ni Attorney Romero. Sa isang senyas lamang sa isa pang guard na nakaabang sa gilid, ang daan ni Katrina ay biglang hinarangan. "And where do you think you're going, Miss Santos?" Tanong ng abogado. Ang boses ay malamig. Namutla si Katrina. Ang kanyang pag-asang makatakas ay naglaho. Wala na siyang nagawa, kundi ang magpadaig na rin. Ang kanyang magandang wedding gown ay tila isang kostiyum na lamang sa isang trahedya. Abahang ine-escortan siya palabas. Kasunod ng pamilyang sinubukan niyang maging bahagi. Ang grand exit ng pamilya Gonzales ay isang sirko ng kahihiyan. Ang mga flash ng camera mula sa mga reporter na mabilis na nakapasok sa lobby ay walang tigil. Ang kanilang grand wedding ay naging isang grand walk of shame na siguradong magiging laman ng mga balita kinabukasan nang sa wakas ay maisara na ang mga pinto at ang mga huling sigaw ni Imelda ay humina na. Isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa ballroom. Isang katahimikan na puno ng mga tanong na hindi masabi. Ang mga bisita ay naiwang nakatayo. Hindi alam ang gagawin. Ang ilan ay nagsimulang magbulungan. Ang iba ay dahan-dahang lumalabas. Ayaw madamay sa gulo. Ang iba naman, lalo na ang mga business associate, ay sinubukang lumapit kay Celestina. Marahil para batiin siya o para siguruhin ang kanilang posisyon sa ilalim ng bagong pamumuno. Ngunit tinaas lang ni Celestina ang kanyang kamay, isang senyales na gusto niyang mapag-isa. Naiwan siyang nakatayo sa gitna ng ballroom na dapat sana'y magiging lugar ng kanyang pinakamasayang araw. Ngayon, isa na itong battlefield, isang battlefield kung saan siya ang nagwagi. Ang adrenaline na nagtulak sa kanya kanina ay unti-unting nawawala. At sa pagkawala nito, dumating ang tunay na bigat ng lahat, ang pagod. Ang sakit na pansamantala niyang isinantabi ay nagsimulang bumalik. Hindi na kasing talim ng dati, ngunit isang mapurol na kirot sa kanyang dibdib. Tagumpay. Ngunit anong klaseng tagumpay ito? Nanalo siya, oo. Naipagtanggol niya ang legasiya ng kanyang ama. Ngunit para magawa yon, kinailangan niyang aminin sa buong mundo na ang lalaking minahal niya ng buong puso ay isa palang manloloko. Napatingin siya sa napakataas na wedding cake na nakatayo sa isang sulok. 5 palapag ito, pinalamutian ng mga sugar flowers at perlas. Maganda, perpekto, at isang malaking kasinungalingan. Bawat palapag nito ay tila isang palapag ng kasinungalingan na kanilang binuo sa loob ng 5 taon. Lumapit siya rito. Hinawakan niya ang malamig na icing. Ito na ang huling simbolo ng pangarap na dinurog. Lumingon siya kay Mr. Alcaraz na tahimik na naghihintay sa kanyang susunod na utos. "Itapon niyo yan," sabi niya. Ang kanyang boses ay walang emosyon. "Po, ma'am?" Nag-aalangang tanong ng manager. Tinitigan siya ni Celestina. I said, "Throw it away. Lahat ng ito, ang mga bulaklak, ang mga pagkain, itapon niyo lahat." Mabilis na tumango si Mr. Alcaraz at nagsimulang mag-utos sa kanyang mga staff. Nang akala ni Celestina ay magkakaroon na siya ng sandali ng kapayapaan, biglang nagring ang telepono ni Attorney Romero. Sinagot niya ito nang may pagmamadali. "Yes, I understand. Sige, thank you." Pagkababa niya ng tawag, lumapit siya kay Celestina. Ang kanyang muka na kanina'y kalmado na ay muling naging seryoso. "Ma'am," panimula niya, ang boses ay mababa. "That was our contact from the bank. The initial findings from their internal alert system are in." Huminto siya, tila nag-aatubiling sabihin ang susunod. "It's worse than we thought," sabi niya. "He wasn't just moving money, ma'am. He was trying to empty the accounts. All of them." Ngayong araw, ang amoy kulob na hangin sa loob ng maliit at murang apartment sa isang sulok ng Pasig ay kasalungat ng bango ng mga mamahaling bulaklak sa Damariposa Grand. Ang marangyang tuxedo ni Rafael
ay tila isang costume mula sa ibang buhay, isang paalala ng paraisong nawala sa kanya sa isang iglap. Damn it! Pick up! Sigaw ni Rafael sa kanyang telepono habang paikot-ikot sa maliit na sala na parang isang hayop na nakakulong sa hawla. Kanina pa niya sinusubukang tawagan ang kanyang contact sa isang pribadong bangko sa Switzerland. Ito ang kanyang escape plan, ang account kung saan niya dahan-dahang inilipat ang milyon-milyong piso mula sa De La Serna Holdings sa loob ng nakaraang 2 taon. Ito dapat ang magiging simula ng bago at marangyang buhay nila ni Katrina. Hello? Yes, this is Rafael Gonzalez. I need to access my account, number 74B-. I'm sorry, sir, sabi ng malamig na boses sa kabilang linya. There's a flag on your account due to unusual activity. All transactions have been temporarily suspended pending verification. What do you mean suspended? That's my money. I need it now. Sigaw niya, ang kanyang boses ay nagiging desperado. I cannot disclose any more information, sir. You will be contacted by our legal department. Thank you. Click! Ibinato ni Rafael ang kanyang telepono sa kupasing sofa sa sobrang galit. Arg! Walang hiya! Nakaupo sa isang sulok si Katrina. Nakasuot pa rin ang kanyang wedding gown na ngayon ay may mantsana ng dumi sa laylayan. Ang mamahaling pampaganda sa kanyang mukha ay bahagyang kumalat na dahil sa mga luhang hindi na niya napigilan kanina. Ang itsura ng isang matagumpay na nobya ay naglaho na, pinalitan ng isang babaeng natalo at natatakot. Anong sabi? Mahinang tanong niya, ang boses ay nanginginig. Frozen, sagot ni Rafael. Sinasabunot ang kanyang buhok. Lahat. Na-freeze niya lahat. Ang bilis. Ang bilis niyang kumilos. Biglang tumayo si Katrina. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng nag-aapoy na galit. Ang bilis niyang kumilos? O sadyang naging pabaya ka lang? Sigaw niya. Ang kanyang boses ay matinis at puno ng paninisi. Sinabi ko na sa'yo. Sinabi ko na sa'yo na masyado kang kampante. Akala mo, hawak mo siya sa leeg. Hinarap siya ni Rafael. Ang sarili niyang galit ay sumasabog na rin. Huwag mo akong sisihin dito, Katrina. Pareho nating plano ito. Plano mo ito. Ganti ni Katrina. Tinuturo siya. Ikaw ang nagsabi na kaya mong paikutin si Celestina sa mga daliri mo. Ikaw ang nagsabi na isa siyang hangal, na tagapagmana, na walang alam sa negosyo. At anong nangyari? Pinagmukha niya tayong mga basura sa harap ng lahat. Lumapit siya kay Rafael. Hinahampas ang dibdib nito. Kasalanan mo ito. Masyado kang mayabang. Hindi mo siya binigyan ng respeto. At ngayon, anong mangyayari sa atin? Ha? Babalik tayo sa pagiging pulubi? Ang salitang babalik ang tumama kay Rafael. Naalala niya ang kanilang pinagsimulan. Hindi ito isang fairy tale ng 2 taong nagmamahalan. Isa itong partnership ng 2 taong gutom sa pera at ambisyon, na nagsimula pa noong kolehiyo sa pag-scam ng mga mayayamang estudyante. Hinawakan ni Rafael ang mga braso ni Katrina ng mahigpit, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Pareho lang tayo, Katrina. Huwag kang magmalinis. Don't act so innocent. Sino ba ang naghahanap ng impormasyon tungkol kay Celestina? Sino ba ang nagtulak sa akin na lapitan siya? Hindi ba't ikaw? Dahil pagod ka na sa buhay mahirap. Ginawa ko yon dahil yon ang plano. Sigaw pabalik ni Katrina. Pilit na kumakawala. Pero ikaw ang pumalpak sa execution. Ang galing-galing mong umarte na mahal mo siya. Pero sa huli, ang kayabangan mo ang nagpahamak sa atin. Kung hindi lang sana kita pinakinggan. Kung hindi ka lang sana naging tanga. Ang kanilang mga sigawan ay napuno ng pait at pagsisisi. Binubuklat ang lahat ng kasinungalingan sa kanilang relasyon. Wala nang pagmamahal, kung meron man talaga. Ang natira na lang ay 2 kasabwat na nagtuturuan habang papalubog ang kanilang barko. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, isang malakas at tiyak na tunog ang biglang pumutol sa lahat. Pangimpan-bang-bang!
Isang katok sa pinto. Hindi ito isang ordinaryong katok. Ito ay malakas, may awtoridad, at hindi nagtatanong. Natigilan silang dalawa. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo at sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang gulo, iisang emosyon ang makikita sa kanilang mga mukha. Purong takot. Dahan-dahan na parang sa isang masamang panaginip, lumakad si Rafael patungo sa pinto. Ang bawat hakbang ay mabigat. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang itinataas niya ito para sumilip sa maliit na peephole. Ang kanyang paghinga ay biglang napatigil. Ang nanlalaki niyang mga mata ay nakakita ng isang imahe na magpapatunay na tapos na talaga ang lahat. Sa labas ng pinto, nakikita niya ang madilim na asul ng isang uniforme ng pulis at ang kumikinang na pilak ng isang police badge. Ang malawak na conference room sa pinakamataas na palapag ng De La Serna Tower ay napuno ng katahimikan. Ang mahabang mahogani na mesa na dati pinamumunuan ni Rafael ng may kayabangan, ngayon ay nasa ilalim ng pamumuno ni Celestina. Nakatayo siya sa dulo ng mesa, sa harap ng floor-to-ceiling glass window na nag-aalok ng malawak na tanawin ng buong Makati skyline. Ang mga miyembro ng Board of Directors, karamihan ay mga matatandang lalaki na matagal nang kaalyado ng kanyang ama, ay nakaupo at nakatingin sa kanya. Hindi na may pagdududa, kundi may bagong tuklas na paggalang. Sa loob lamang ng 24 na oras, nagawa niyang patatagin ang kumpanya. Naglabas siya ng isang opisyal na pahayag, inako ang buong kontrol, at tiniyak sa mga investor na ang De La Serna Legacy Holdings ay nasa matatag na mga kamay. Ipinakita niya ang isang antas ng kahusayan at pagiging desidido na nagpaalala sa lahat ng kanyang yumaong ama, si Don Alfonso. Sa gitna ng kanyang presentasyon tungkol sa kanyang mga plano para sa susunod na quarter, dahan-dahang lumapit ang kanyang bagong executive assistant at bumulong sa kanyang tainga. "Ma'am, tumawag po si Attorney Romero. Nasa presinto na po sila. Inaresto na po si Mr. Gonzales." Hindi nagbago ang ekspresyon ni Celestina. Tumango lang siya ng bahagya bilang pagkilala. "Thank you," mahinang sabi niya bago muling hinarap ang board. Tinatapos ang kanyang mga huling salita na para bang walang nangyaring interrupsyon. Pagkatapos ng board meeting, hindi siya umuwi. Nagpahatid siya sa police station kung saan dinala si Rafael, hindi para magdiwang, hindi para mangutya, kundi para sa isang bagay na mas mahalaga, pagsasara. Kailangan niyang tapusin ang kabanatang ito ng kanyang buhay ng harapan. Ang police station ay abala at maingay, ngunit nang pumasok siya kasama si Attorney Romero, tila huminto ang lahat. Ang kanyang presensya ay nag-uutos ng respeto. Ginabayan siya ng hepe ng pulisya sa isang maliit na silid kung saan siya maaring makipag-usap ng pribado kay Rafael. At doon, sa likod ng isang makapal na salamin sa isang interrogation room, nakita niya ito. Wala na ang mamahaling tuxedo, napalitan na ng isang kulay kahel na damit ng preso. Ang kanyang buhok ay magulo. Ang kanyang mukha ay pagod at may mga pasa. Maliit na sugat mula sa marahas na pag-aresto nang subukan niyang manlaban. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay nasa kanyang mga mata. Wala na ang kislap ng ambisyon at kayabangan. Ang natira na lang ay isang guwang na puno ng pagsisisi at pagkatalo. Pumasok si Celestina sa silid. Umupo siya sa bakal na upuan sa tapat niya. Isang mesa lang ang pagitan nila. Sa loob ng ilang sandali, walang nagsalita. Tinitigan lang nila ang isa't isa, dalawang estranghero na minsan ay inakala naguguguli nila ang kanilang buong buhay ng magkasama. Si Rafael ang unang bumasag sa katahimikan. Ang kanyang boses ay paos at halos pabulong, "Hindi ko akalain na darating ka." "Kailangan kong dumating," sagot ni Celestina. Ang kanyang boses ay kalmado at pantay. "Para marinig ko mula sa'yo." "Bakit, Rafa?" 5 taon. Ibinigay ko sa'yo ang lahat. Ang tiwala ko, ang puso ko,
Ang kinabukasan ko, kulang pa ba? Isang mapait na tawa ang kumawala kay Rafael. Tumingala siya sa kisame na para bang sinusubukang pigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Hindi ka nagkulang, Cells, sabi niya, gamit ang palayaw na matagal na niyang hindi naririnig. Ako ang kulang. Ako yung hindi makontento. Akala ko, kapag nakuha ko na ang yaman, ang kapangyarihan, magiging masaya na ako. Magiging sapat na ako. Pero habang tumatagal, mas lalo lang akong naghahangad. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Celestina at sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang kislap ng totoong pagsisisi. Patawarin mo ako, Celestina. Alam kong huli na ang lahat. Pero, patawarin mo ako. Hindi sumagot si Celestina. Ang salitang patawad ay napakadaling sabihin, ngunit napakahirap tanggapin. Sa huli, si Rafael ay nagtanong ng isang katanungan na matagal na niyang gustong malaman ang sagot. Ang katanungan na magpapatunay kung mayroon bang kahit anong naging totoo sa kanilang nakaraan. Minahal mo ba talaga ako? Tanong niya. Ang kanyang boses ay basag. O minahal mo lang yung taong akala mo ako? Tinitigan siya ni Celestina ng matagal. May isang bahagi sa kanya na gustong magsinungaling, na gustong sabihin na hindi, para lalo siyang saktan. Ngunit sa puntong iyon, wala nang puwang ang kasinungalingan. Oo, minahal kita, sagot niya. At sa pagsabi niya nito, naramdaman niya ang isang bigat na nabunot mula sa kanyang dibdib. Isang pag-amin sa sarili na ang kanyang pagmamahal ay naging totoo, kahit na ang sa kanya ay hindi. Minahal kita ng higit pa sa sarili ko, at iyon ang pinakamalaki kong pagkakamali. Tumayo siya, hudyat na tapos na ang kanilang pag-uusap. At ang pinakamalaki mong sinayang, tumalikod si Celestina at naglakad patungo sa pinto. Hindi na lumingon pa. Sa kanyang paglabas, iniwan niya sa loob ng seldang yon, hindi lang si Rafael, kundi pati na rin ang multo ng kanilang nakaraan, ang sakit ng kanyang kataksilan, at ang huling piraso ng kanyang pusong minsan ay umibig dito. Paglabas niya ng police station, sinalubong siya ng liwanag ng bukang liwayway. Isang bagong araw, isang bagong simula. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, huminga siya ng malaya. Lumipas ang ilang linggo. Ang iskandalo sa Mariposa Grande ay unti-unting humupa. Napalitan ng mga bagong balita, ng mga bagong drama sa mundo ng mga mayayaman. Ngunit ang epekto nito ay nanatili, lalo na sa loob ng De La Serna Legacy Holdings. Ang pangalan ni Celestina De La Serna ay hindi na lamang pangalan ng isang tagapagmana. Naging simbolo na ito ng kapangyarihan, katalinuhan, at katatagan. Ang dating socialite heiress ay isa ng corporate queen. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, isang bagong umaga ang sumikat sa kumpanya. Ang dating takot at kawalan ng katiyakan na dulot ng pamumuno ni Rafael na puno ng mga paboritismo at mga kaduda-dudang transaksyon ay napalitan ng isang kultura ng transparency at kahusayan. Isang montage ng kanyang bagong buhay ang mabubuo sa isipan ng sino mang makakakita sa kanya. Makikita si Celestina na namumuno sa mga board meeting hanggang hating gabi. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat. Hinahamon ang mga lumang ideya at nagpapakilala ng mga bago. Makikita siyang bumibisita sa mga construction site, suot ang isang hard hat, kinakausap ang mga inhinyero at mga trabahador. Tinitiyak na ang bawat proyekto ay sumusunod sa pinakamataas na pamantayan na itinakda ng kanyang ama. Makikita siyang pumipirma ng mga malalaking kontrata, nakikipagkamay sa mga dayuhang investor. Ang kanyang nangiti ay profesional at ang kanyang mga mata ay matalas. Nakikita ang bawat oportunidad at panganib. Ang mga taong dati tapat kay Rafael, ang mga taong inilagay niya sa posisyon para sa sarili niyang kapakanan, ay isa-isang tinanggal.
Pinalitan sila ni Celestina ng mga taong karapat-dapat, mga taong may talento at integridad. Ang kumpanya ay unti-unting nalinis. Isang hapon, habang abala siya sa pag-aaral ng mga financial report sa kanyang opisina, pumasok ang kanyang assistant. "Ma'am, dumating na po ang report mula kay Attorney Romero," sabi nito. Inilapag ang isang selyadong envelope sa kanyang mesa. Binuksan ito ni Celestina. Ito ang balita na hinihintay niya. Si Rafael Gonzalez ay napatunayang nagkasala sa kasong qualified theft at corporate fraud. Hinatulan siya ng habambuhay na pagkabilanggo. Si Katrina Santos naman, para makaiwas sa mas mabigat na parusa, ay nagsilbing state witness. Isinalaysay ang lahat ng kanilang mga plano mula pa noong umpisa. Nakatanggap siya ng mas mababang sentensya. Ang kanilang partnership sa krimen ay nagtapos sa pagtataksil din sa isa't isa. Walang naramdamang saya si Celestina. Walang galak sa pagkatalo ng kanyang mga kaaway. Tanging isang pakiramdam ng katarungan at katahimikan. Isinara niya ang folder. Tapos na. Kinabukasan, sa araw ng anibersaryo ng kamatayan ng kanyang ama, nagtungo siya sa sementeryo. Ang damo ay bagong gupit at ang hangin ay sariwa. Lumuhod siya sa harap ng eleganteng lapida ng kanyang mga magulang, sina Don Alfonso at Doña Isabela de la Serna. Naglagay siya ng isang bouquet ng mga puting rosas, ang paboritong bulaklak ng kanyang ina. Hinaplos niya ang malamig na marmol kung saan nakaukit ang pangalan ng kanyang ama. "Dad," bulong niya sa hangin. "Sinubukan niya kaming sirain. Sinubukan niyang kunin ang lahat ng pinaghirapan ninyo, pero hindi siya nagtagumpay." Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, isang nangiting totoo at walang pait. "Ipinagpapatuloy ko po ang laban. Pinangangalagaan ko ang ating legasiya." Huminga siya ng malalim. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kalangitan. "Dad, I hope I'm making you proud." Nang handa na siyang umalis, tumunog ang kanyang telepono. Ito ang kanyang bagong ang kanang kamay niya sa kumpanya. "Celestina, I'm sorry to disturb you," sabi ng boses sa kabilang linya. "But we have a situation. Ang Montecillo Corporation, they're initiating a hostile takeover of our subsidiary in Cebu. They think we're still vulnerable." Ang Montecillo Corporation, ang kanilang pinakamalaking karibal, ang pating na laging nag-aabang sa anumang bahidid ng dugo sa tubig. Nakinig si Celestina. Ang kanyang isip ay agad na lumipat mula sa personal na pighati patungo sa corporate strategy. Ang hamon ay malinaw. Ito ang kanyang unang tunay na pagsubok bilang pinuno. Isang pagsubok na hindi na konektado sa multo ni Rafael. "Understood," sagot niya. Ang kanyang boses ay muling naging matatag at puno ng awtoridad. "Call an emergency board meeting. I want everyone in the conference room in 1 hour. I'm on my way." Ibinaba niya ang tawag. Tumayo siya at muling tiningnan ang lapida ng kanyang ama. Isang bagong laban ang nag-aabang, isang bagong hamon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya natatakot. Handa na siya. Lumipas ang 6 na buwan. Ang tangkang hostile takeover ng Montecillo Corporation ay hindi lamang nabigo. Ito ay naging isang napakalaking pagkakamali para sa kanila. Sa ilalim ng mapanuri at agresibong pamumuno ni Celestina, hindi lang nila na ipagtanggol ang kanilang subsidiary sa Cebu. Ginamit niya ang kanilang atake bilang isang pagkakataon para sa isang counter-offensive. Inilalantad ang mga kahinaan sa operasyon ng Montecillo at matagumpay na inagaw ang ilan sa kanilang pinakamalalaking kliyente. Ang De La Serna Legacy Holdings ay hindi na lamang nakabangon. Ito ay lumipad ng mas mataas pa kaysa dati. Nagbukas sila ng mga bagong sangay sa Singapore at Hong Kong. Pinasok ang merkado ng Timog Silangang Asya ng may lakas at kumpiyansa. Isang umaga, nakaupo si Celestina sa kanyang opisina, ang parehong opisina na minsan ay inukupa ng kanyang ama.
at pagkatapos ay ni Rafael. Ngunit ngayon, ito ay tunay ng kanya. Ang bawat piraso ng muebles, bawat piraso ng sining sa dingding ay sumasalamin sa kanyang panlasa, isang halo ng klasikong karangyaan at modernong kahusayan. Sa kanyang mesa ay nakalatag ang pinakabagong issue ng Forbes Philippines at sa pabalat nito, naroon ang kanyang larawan. Nakatayo siya, suot ang isang navy blue power suit, ang kanyang mga braso ay magkasalikop at sa likod niya ay ang silhouette ng De La Serna Tower. Ang headline sa ibaba ay simple ngunit makapangyarihan. The Queen's Gambit, How Celestina de la Serna Reinvented an Empire. Hindi na siya ang babaeng naghihintay sa paliparan na ang buong mundo ay umiikot sa isang pangako ng kasal. Ang babae sa larawan ay isang pinuno, isang strategist, isang reyna. Kinuha ng kanyang assistant ang kanyang mail at inilapag sa mesa. Sa gitna ng mga imbitasyon sa negosyo at mga sulat mula sa mga shareholder, may isang simpleng puting sobre na walang return address, na may selyo mula sa National Penitentiary. Alam na niya kung kanino ito galing. Sandali niyang tinitigan ito. May isang bahagi sa kanya na gustong sunugin ito nang hindi binubuksan. Ngunit ang isa pang bahagi, ang bahaging ganap ng naghilom, ay gustong malaman kung ano ang nilalaman nito. Dahan-dahan, binuksan niya ito. Ang sulat kamay ni Rafael ay magulo. Malayo sa perpektong calligraphy na dati niyang ginagamit sa pagsulat ng mga love letter para sa kanya. Ang mga salita ay puno ng pagsisisi, ng pag-amin, ng paghingi ng tawad. Isang desperadong pagsamo mula sa isang taong nawalan na ng lahat. Binasa niya ang bawat salita, hindi na may galit o sakit, kundi may isang uri ng malayong awa. Pagkatapos niyang basahin, hindi niya ito itinupi, hindi niya ito itinago. Kinuha niya ito at walang alinlangang inilagay sa paper shredder sa gilid ng kanyang mesa. Ang ugong ng makina na unti-unting ginugutay ang papel ay tila ang huling tunog ng pagsasara ng pinto sa kanyang nakaraan. Tumayo siya at lumapit sa malaking bintana. Pinagmamasdan ang walang katapusang paggalaw ng lungsod sa ibaba. Ang Manila, ang kanyang lungsod, ang kanyang kaharian. Ang sakit ay hindi na naroon. Ang mga peklat ay mananatili, oo, bilang isang paalala ng laban na kanyang ipinanalo, ngunit hindi na ito kumikirot. Natutunan niyang patawarin ang sarili niya sa pagiging bulag at sa proseso, nahanap niya ang isang lakas na hindi niya alam na taglay niya. Ang pag-ibig, hindi niya ito isinara sa kanyang puso. Marahil, isang araw, may darating na tamang tao. Isang taong mamahalin siya, hindi dahil sa kanyang pangalan o yaman, kundi dahil sa kung sino siya. Isang babaeng matatag, matalino, at buo. Ngunit hindi na niya ito hinahanap. Hindi na niya ito kailangan para mabuo ang kanyang pagkatao. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting totoo, payapa at puno ng pagtitiwala sa sarili. Ito ang nangiti ng isang taong nakahanap ng kanyang happily ever after. Hindi sa piling ng isang prinsipe, kundi sa loob ng kanyang sarili. Tumunog ang kanyang telepono. Ito ang kanyang intercom. "Ma'am, the board from Hong Kong is on the line. They're ready for the presentation." Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin ng bintana. Ang reyna. Ang pangalan ng reyna. Celestina de la Serna. Kinuha niya ang telepono. Ang kanyang boses ay puno ng kapangyarihan at pananabik para sa kung anuman ang naghihintay sa hinaharap. Let's begin. Sa huling yugto ng kwento ni Celestina de la Serna, malinaw na ang pagtataksil ay maaaring makasira ng puso, ngunit hindi nito kayang sirain ang dangal ng isang babaeng mulat sa sariling halaga. Mula sa pagkabigla sa Paris, nang matuklasan niyang lihim na nagpakasal si Rafael sa iba, umusbong ang isang Celestina na mas matatag, mas matalino, at mas determinado.
Sa mismong hotel ng kanyang pamilya, ginamit niya ang batas, mga testamento, at malinaw na isip upang bawiin ang lahat ng ninakaw ng kasakiman. Sa isang iglap, bumagsak ang huwad na kapangyarihan ng mga traidor at muling bumangon ang isang imperyong pinamumunuan ng isang babaeng may prinsipyo. Ipinapaalala ng kwento na ang kasamaan at kasakiman ay laging may kabayaran at ang mga naninindigan sa katotohanan ay may gantimpalang mas matibay kaysa anumang romansa, ang respeto sa sarili at kalayaan. Bago tayo magtapos, nais kong itanong sa inyo, kung kayo ang nasa kalagayan ni Celestina, pipiliin ba ninyo ang manatili sa sakit o ang bumangon at ipaglaban ang inyong halaga? Para sa inyo, saan nagmumula ang tunay na lakas ng isang babae? Maraming salamat sa inyong oras at patuloy na pagsuporta. Kumusta kayo ngayon? Sana'y maayos ang inyong puso at isipan. Ibahagi ninyo ang inyong saloobin. Mahalaga sa akin ang bawat isa sa inyo.